Pag-usapan po natin itong si Attorney Lacson. Pasok! Para kay Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson, pambabastos at pinangungunahan ang investigasyon ng pinamumunuan niyang Senate Blue Ribbon Committee ng Minority Report tungkol sa flood control O yan ha, tatandaan po ninyo yan. Yung litrato na yan, huwag kakalimutan. skandal na nilagdaan ng 9 na minority senators. Sa report na isinumite umano kay Senate President Tito Soto noong Disyembre, idiniin ng minorya na si dating House Speaker Martin Romualdez ang itinuturo ng mga dati nang nagsalita sa issue, sabay sabing walang sapat na ebidensya laban kina Minority Senators Chis Escudero at Jinggoy Estrada at dating Senador Nancy Binay. Teka muna, bago tayo pumunta dyan, ha, ito muna itutukan natin. Okay? Si Lacson nagagalit dahil bastusan daw ang nagaganap. Diba? Kasi naglabas ng minority report itong si Marcoleta at saka si Amy Marcos. Sa kanila, nagrereklamo sila, lahat itinuturo patungkol dito. Itong litrato na ito, wag nyo pong kakalimutan to ha. Napaka-importante ito, dapat inaaraw-araw natin. Itong litrato na ito, itong picture na ito, dapat ipinapakalat natin lagi. Kasi ito na po ang tinutumbok ng investigasyon. Ang problema kay Lacson, palayo dyan. Ang ebidensya, papunta dyan. Kay Attorney Lacson, palayo dyan. So sabi nila, susundan nila kung saan papunta ang ebidensya. Dyan na papunta ang ebidensya. Kaya nga, kontrapelo to si girl. Ha? Ito si Attorney Lacson. Parang, alam mo girl, parang kabaligtaran ka. Di ba? Imbis na papunta, ikaw palayo. Nako. Minorya na si dating House Speaker Martin Romualdez ang itinuturo ng mga dati nang nagsalita sa issue, sabay sabing walang sapat na ebidensya laban kina Minority Senators Chis Escudero at Jinggoy Estrada at dating Senador Nancy Binay. Hindi na binasa ni Lacson ang report. Respect begets respect. Paano ko rerespetuhin ang isang dokumento na nagsisimbolize ng disrespect toward the committee at saka sa entire Senate? Teka muna. Okay, sabi niya, respect begets respect. Tama ka. Ang respeto, para ka respetuhin, ay dapat rumirespeto ka rin. Ikaw ang bastos di ba? Ikaw ba dapat respetuhin? Kasi ang pinag-uusapan niya dito, yung respeto ng kanilang minority report. Hindi. Pinky Lacson, ikaw bastos ka. Kung sa tingin mo, kung hindi ikaw ang nakaupo dyan, tumbok na natin yung mastermind Binabastos mo proseso. Hindi yung minority report ang nagbabastos sa Senate institution. Ikaw ang bumabastos sa Senate institution. Nababastos ang Blue Ribbon Committee sa pamahala mo at saka ni Tito Soto. Yang inyong klase ng investigasyon, isipin mo lahat paturo na doon. Ni effort man lang na imbestigahan. Si Romualdez, wala ka. So hindi ka dapat talaga nire-respeto. Sa institution. Kasi wala sa rules namin Tinawag din ng report na walang saysay ang Independent Commission for Infrastructure o ICI at umabot na sa dead end ang investigasyon ng komite ni Lacson. Isa lang ang Blue Ribbon Committee sa Senado at ito'y mayroong 17 membro, hindi siyam. Bakit nila i-preempt? Ang tamang procedure, mag-route ng committee report. Alam mo, yung ginawang minority report, parang kinakausap lang ni Marcoleta at saka ni Amy ang taong bayan. Kasi nag-aantay yung taong bayan Isipin mo, ang tagal nyong nagpahinga, Lacson. Girl, wag ka munang makipagtarayan. Imbis na tuloy-tuloy yung investigasyon nyo dyan sa lintik na flood control projects na yan, yung flood control scandal na yan, hininto ninyo. Tapos ngayon lang kayo bumalik, ipinagmalaki nyo pa nung Biyernes, nasisimulan na ulit. Pagdating ng Lunes, na ginawa nyo yung Senate hearing na yan, ganun lang pala. Of course, madidismaya ang taong bayan. Teka muna, ano na nangyayari sa Senado? Hindi, wag ka magtatampo, girl, ha? Hindi ito, wag tayong magbaklaan dito. Huwag kayong maging balat sibuyas dito. Huwag kayong magiging matampuhin. Disappointed ang taong bayan Ang tagal hinintay ang Blue Ribbon na yan, girl. Tapos ganun lang. Siyempre, buti nga nagpaliwanag si Marcoleta at saka si Amy. Sabi ko naman, di ko pinagtatanggol yan si Amy. Ang tagal kong binabanata niya, pero buti nga Buti nga may nagpapaliwanag sa taong bayan dahil galit na ang taong bayan sa Senado. Wala nang nangyayari sa investigasyon. Puro pa maliliit na isda
agenda ang kinukuha ninyo. Tapos you are talking to us about procedure. Hindi po yun ang hinahanap ng taong bayan kung sino-sino kinukulong nyo. Kung sino-sinong iniimbestigahan nyo, girl. Hindi yan, girl, ang pinag-uusapan. Hindi yan ang gusto ng taong bayan. Gising, girl. Ano ka ba? Dapat nagiging realistic ka rin, girl. Ha? Hindi pwedeng ganon. Pasok yung period of amendment at doon sila mag-amend kung anong gusto lang input o isama doon sa final committee report. Kasi ito yung sinasabi ni Lacson hindi ko to maintindihan. Meron siyang inaantay, patapusin muna, parang ganon. Doon sa final committee report, doon. Kailan, ang tanong nga dyan, girl, kailan matatapos to? Ang tagal nyo, baka mamaya magbe-break na naman kayong 3 buwan. Tapos saka kayo magsisimula. Yung sisimulan nyo, ganun lang din. So gusto mo magantay ang taong bayan sa investigasyon nyo. Habang nalulunod ng taong bayan dahil sa lintik na ghost projects na yan. Tapos gusto nyo walang magsasalita. Gusto nyo magsasalita, ikaw lang at saka si Tito Soto. Girl, ano na yan? Hindi kami, girl, hindi po to hindi po kami concerned sa tarayan nyo ni Amy. Ang concern ng taong bayan, anong nangyayari sa investigasyon? Bakit palayo tayo ng palayo? Yun ang atupagin mo. Final committee report. Kapwa miyembro ng Blue Ribbon Committee ang mga naglabas ng minority report na sina Senator Rodante Marcoleta at Senadora Amy Marcos. Pero si Marcos hindi dumalo sa hearing ng komite kahapon. Wala, hindi lang ako kinakausap media kinakausap nila, ba't ko naman sila kakausapin? Kahit naman kausapin ka Hindi sa tingin mo ba pag kinausap kami mangyayari? Wala din. Ang tagal na kayong kinakausap. Nauwi pa nga kayo, muntik na kayong mag-away ni Marcoleta Ang tanong, nakikinig ba kayo? Usapin. Sabi ni Senator Risa Ontiveros, Huwag na natin pag-usapan niyang si Risa, walang sasabing mabuti yan. Etong si Risa, parang si Claire. Oo, kasalanan na naman ni Duterte. Yan lang yan Tingnan mo, pupuntahan yan. Walang kwenta. Alam mo to si Risa. Yung klase ng pagtatanong niya kay Diskaya, ang hinahalungkat niya yung 2016 to 2022. Ngayon nang nalulunod yung taong bayan dahil sa lintik na ghost projects na yan. Ha? Kaya wag na natin pag-usapan to si Risa dahil sabaw ang argumento nito. Sabaw ang tanungan nito. Gusto lang kumita nito Ha? Ako isa aking opinion, gusto lang kumita nito. Kasi gusto niya na siya ang gawing standard bearer ng mga pinklawan. Alam naman natin may pera doon. Pag kumandidato ka, kahit talo ka, diretsahin na natin. Hindi naman siya mananalo. At alam natin na alam niya na hindi siya mananalo. Mapa-presidente, mapa-vice president. Kahit senator, hindi na yan mananalo. Pero wag na natin pag-usapan yung senator. President o vice president, yan ang hinahabol niyan sa 2028. So kahit matalo, may pera doon. Di ba? So wag na natin pinagpapansin kung ano man opinion meron to. Sabaw lang pustahan nito Baka pati away nila mag-asawa kasalanan ni Duterte. Same na same kay Claire. Oo. Baka mamaya babae, asawa. May asawa ba ito? Hindi ko alam. Boyfriend, hindi ko rin alam. Baka ibig ko sabihin, kahit anong mangyari, baka yung bahay nila masunog. O baka yung bahay, wag naman, ayoko. Wag mangyayari. Ayaw natin yan. Ang punto ko lang dito, baka kahit anong masamang mangyari sa kanya kasalanan ni Duterte. So anong matututunan natin sa aling ito? Wala. Sabaw. So wag na natin pag-usapan yan bawal bumuo ng minority report na ginawa na nila ni Nooy Senador Coco Pimentel tungkol sa sugar importation sa bansa. Pero hinintay muna nilang mailabas ang final report ng Blue Ribbon Committee. So our minority report was a comment on and a constructive criticism too at may proposals kami doon. Sabaw! Pero ang investigasyon sa flood control gumugulong pa nang isumite ang minority report noong Disyembre at hanggang ngayon. Ayon kay Lacson, may botohan namang nakatakda kung saan pwedeng maisama ang mga puna ng minorya para sa final report. Merong proper time for that. Mag-introduce sila ng amendment after na makipagdebate sila sa plenaryo. Hindi yung ganito pamamaraan ang ginagawa nila. Opo. Wala sa lugar, wala sa hulog. Hindi, alam mo, girl, hindi mo maaawa kung anong gusto nila, di ba? Naaayon sa batas. Halimbawa, may gustong sabihin si Bilyar. Halimbawa, may gustong sabihin si Lito Lapid patungkol sa investigasyon. Ano ba tayo, komunista? Bawal na magsalita? Pwede lang magsalita yung Blue Ribbon Chairman tsaka Senate President. So lahat tayo wala ng opinion? Antayin na lang yung botohan? Ganon? Ang taray mo, girl! Ganun na lang yan, girl! So pagka nagsalita, wala sa lugar, wala sa hulog, hindi ganun. Ano ka, diktador? Ano ka, diktadora? Ano ka? Anak ka rin ni Marcos? O alaga ni Marcos? Hindi mo hawa. Lahat pwedeng magsalita. Ano ka ba? Katunayan, nananatiling bukas ang imbitasyon kay Romualdez para dumalo sa pagdinig.
Posibleng sunod na tutukan ng impormasyong kumpanya o Ikaw naman, ito naman si Romualdez, sabi hindi raw siya magnanakaw kahit ng piso, hindi raw siya magnanakaw, hindi siya raw kukuha ng pera ng taong bayan. O di patunayan mo, umatin ka diyan sa Senate investigation. Charing mo, pati yung staff mo, hindi nyo pinagsalita. Tanong ni Marcoleta, si Lacson ang sumasagot. Ang dami mong abogado, ha? Pati hindi abogado mo na. umano na mga diskaya ang kontraktor ng bahay sa Forbes Park na binili umano ng isang kumpanyang umano'y kay Romualdez. At kung saan umano ibinagsak ang umano'y mga kickback sa flood control project. Ipatatawag ang abogadong may-ari ng nasabing kumpanya na board member umano ng isang kumpanya ni Romualdez para malaman ang kakayahan ng kumpanyang bilhin ang nasabing Si Romualdez nang ipatawag nyo. Kaya lang sinasabi nila na hindi mo basta pwedeng ipapatawag yung nasa kabilang, nasa lower house, di ba? Hindi mo basta ipatawag nyo. Ilagay nyo, we want to investigate Romualdez. Pero hindi namin siya pinipilit. Ngayon, kung willing siya na patunayan ang kanyang innocence, edi umatin siya. Kung hindi, karapatan mo yan. Di ganun, tapos. Antayin natin siyang sumagot. Huwag yung nag-aabogado kayo sa kanya. Di ba? Katulad nun ang daming tinanong ni Marcoleta. Antayin nating sumagot. Bago kayo, kahit na yung tanong ni Marcoleta mali, antayin nating sumagot. Huwag kayong nag-aabogado. Same thing dito sa sinasabi natin kay Romualdez. Imbitahan nyo, tanungin ninyo. Ngayon, siya ang sumagot. Siya ang mag-state ng kanyang karapatan. Hindi ikaw o si Tito Soto.